Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na Ang Tanging Alay Ko. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Lima na akong babanggitin. Ang title natin mga kapatid ay Hinango Natin, hindi lamang doon sa tanyag na gospel song na Ang Tanging Alay Ko na kinompose ni Pastor Rimo, kundi ito'y hinango natin sa Roma 12:1 bilang ating main verse. Ngayon, bago natin basahin yan, pag-aralan, nais ko munang bigyan kayo ng kaunting background sa aklat ng mga taga-Roma. Ibig sabihin, the Book of Romans. Ang aklat na ito ay naisulat ni Apostol Pablo bago pa lamang siya makarating ng Roma. Ang aklat na ito, sang-ayon sa maraming mga Bible critics, mga commentators, ay maaaring hatiin natin sa dalawang pangunahing bahagi. Tawagin natin ay Part 1 and Part 2. Ang unang bahagi o Part 1 ay sakop nito yung Chapter 1 hanggang 11, tumatalakay yan sa mga doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Mga basic doctrines yan. Kabilang yung, siyempre, gospel, ebanghelyo, at yung pagiging makasalanan ng katauhan, yan diniscuss yan eh. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang naging kaugnayan ng kautusan sa buhay ng mga Kristiyano. At ang ikalawang bahagi naman ay chapter 12 hanggang sa matapos na to sa chapter 16, tumutok naman yan sa pamumuhay Kristiyano o yung mga practical na aplikasyon ng mga doktrina. Matapos na mailahad ni Pablo ang doktrina, nagbigay naman siya kung paano natin may apply yan sa buhay po natin. Yung bahagi nga mga kapatid ay naglalaman din ng mga personal na pagbati, mga tagubilin, mga encouragement para sa mga Kristiyanong taga-Roma. At siyempre, na-inspire din tayo. At alam naman natin na hindi lang para sa kanya yan o sa kanila na mga taga-Roma, kundi kasama na rin tayo ng mga nagbabasa dyan. Nandyan diniscuss ni Apostol Pablo tungkol sa pagpapakumbaba, pag-ibig, pagmamahal, pagsunod sa mga autoridad. So, yan yung mga topic dyan. So, sa kabuuan mga kapatid, ng Aklat ng Roma, isang mayamang pinagkukunan ng theological at praktikal na karunungan na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at gumagabay sa mga Kristiyano hanggang sa panahong kasalukuyan. So pag-aralan po natin mga kapatid ang ating main verse dito sa Roma 12:1. Basahin po muna natin. Ang sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sa mga matagal ng kapatid, ay maaaring pamilyar na kayo sa talatang yan. At baka marami pa sa inyo, memorize na yan. Madalas gamitin ho yan, mga kapatid. Sapagkat malaman ho ang talatang yan. Ang katanungan nga, mga kapatid, okay, madalas nating madinig yan. Naisa sa katuparan ba natin ang mensahe ng talatang ito? Marahil kung naisa sa katuparan ng maraming mga Kristiyano yan, o sabihin na natin lahat ng mga nakabasa niyan, ay walang malamig tayong makikita na kapatid sa pananampalataya. Walang matitisuri na kapatid, walang nagpapabaya sa pagdalo sa pagtitipon. Lahat ay magiging masigla sa mga gawaing paglilingkod sa Diyos, sapagkat tungkol yan sa paglilingkod sa Diyos at sa paghahangad natin na mabigyan ng karangalan ng Diyos sa buhay po natin. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay hindi lahat ay nauunawaan at ang mahirap pa ay hindi lahat ay naitutupad yan sa kanilang buhay. Sapagkat merong mga pabaya na mga kapatid, merong matitisurin, madalang dumalo sa mga pagtitipon, may mga malalamig, baliwala sa kanila ang mga gawaing paglilingkod sa Diyos. At may mga nabubuhay pa nga na hindi napaparangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang talatang ito mga kapatid ay tungkol sa paglilingkod o pagsamba. Mamaya makita niyo yung paglilingkod dyan. Pagsamba yan. Nais ko pong magsimula tayo mga kapatid sa ating pag-aaral dyan. Himay-himayhin po natin yan. Pero magsimula po tayo doon sa huling parirala. Bakit huli tayo magsisimula? Kasi nais kong
magpapansin sa inyo. Matawagan ang inyong pansin at itutok ninyo ang inyong mga pakinig sa ating pag-aaral dahil sobrang mahalaga ang talatang ito, ang panawagan nito. Ano po ang sabi dito sa huling parirala? Na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ibig sabihin reasonable service. Yung mga sinabi ni Apostol Pablo sa mga nauna mga salita diyan, pag nagawa daw natin yan, yun daw ang ating pinaka makatwirang paglilingkod. Reasonable service. Ano ba ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung Greek word na makatwiran or reasonable ay logikos. Sound familiar siguro sa iba yan, logikos. Diyan ang galing yung salitang logic. Pag sinabing logic, diyan ang galing din yung salitang logical. Ibig sabihin, tumutukoy yan sa pagiging makatwiran nga. Meron kang batayan o sumusunod sa mga prinsipyo ng lohika. Sa madaling salita, ang isang bagay na logical ay may katuturan at maayos na naipapaliwanag gamit ang tamang pag-iisip at pangangatwiran. Nasa lugar ka. Di ba? Anong makatwiran na bagay ang tinutukoy ni Pablo rito? Makatwirang paglilingkod. Di ba? Paglilingkod. Sa English ay service. Paglilingkod. Sa pagkakasulat naman yan sa wikang Grego ay latria. Pag tinignan ninyo sa English, sa Greek dictionary, yung latria, ibig sabihin lamang niyan ay pagsamba o kaya serbisyo. Kaya yung pagsamba at paglilingkod o serbisyo, yun din yun. Paglilingkod equals pagsamba. Kaya nga sa pagkakasulat niyan, mga kapatid, sa Tagalog ang Biblia, yung lumang Tagalog ang dating ang Biblia. Eto, tingnan niyo. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun yung katumbas nun sa Tagalog dati, which is your reasonable service. Yung service kasi pagsamba rin, servisyo rin, pagsamba sa Diyos. Kaya mga kapatid, makinig tayo mabuti. Nang sa ganon ay umabot tayo mga kapatid doon sa makatuwirang pagsamba o katampatang pagsamba natin sa Panginoon Diyos. Parang elaborasyon ito, extension ng paliwanag doon sa sinabi ng Panginoon Kristo na dapat nating sambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ito, katotohanan, salita ng Diyos, itinuturo sa atin ang katampatang pagsamba. Yan ang ating tanging alay mga kapatid. O pag-aralan po natin mga kapatid yung mga iba pang parirala na nauna dito sa talatang ating members sa Roma 12:1. Ito yung mga kapatid ay panawagan kaugnay sa mga kahabagan ng Diyos. Yan ang pinaka-premise, yung pinaka-bungad ni Apostol Pablo tungkol sa dapat nating ialay. Tungkol yan sa panawagan kaugnay sa mga kahabagan ng Diyos. Take note mga kapatid, mga plural kahabagan. Mercies, sabi sa English. Tingnan natin. Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid, unang-una naka-address to sa mga kapatid. Ibig sabihin mga mananampalataya ang mga kausap dito. At pansinin natin, nagsimula ang talata sa salitang kaya nga. Ano sa English ng kaya nga? Therefore. Ibig sabihin ng therefore, may hugot yan. May pinanggalingan yan. So isa tong konklusyon mula sa naunang mga talata na inilahad ni Pablo tungkol sa mga kahabagan ng Diyos. So nakita nyo, no? Merong kaugnayan to. Kaya nga, yung Roma, hinati natin sa dalawang bagay. Yung una, doktrina. Ikalawa, tungkol sa Christian living. Chapter 1 hanggang 11, tungkol sa mga doktrina. Doon pala nakalaman. Doon pala nakasulat yung mga tungkol sa mga kahabagan ng Diyos. May kaugnayan to nito. Dahil nga doon, sa chapter 1 hanggang 11, parang ganyan yan. Isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Nakita niyo yung mga salita nito ni Apostol Pablo? Nagpapakita yan na talagang mukhang napakahalaga, super halaga
ang bagay nito dahil gumamit pa siya ng salitang isinasamo ko I beseech you. Nang ibig sabihin, nakikiusap siya, nagsusumamo na para bagang si Apostol Pablo ay nagmamakaawa sa kanyang mga reader na mga mananampalataya. Nagmamakaawa sa mga mananampalataya batay sa mga kahabagan ng Diyos na tinalakay niya nung mga nakaraan sa mga naunang mga kabanata. Ang mga kahabagan ng Diyos, tumutukoy yan sa kanyang mga biyaya, sa awa at pag-ibig sa atin. Plural yan mga kapatid. Maraming mga kahabagan yan. Mercies. Hindi lamang isang kahabagan, kundi maraming mga kahabagan. Pantakin ninyo mga kapatid, hindi ba napakalaki ng backup ni Apostol Pablo para sinasabi niya, eto gawin niya mga kapatid. Dahil maraming kahabagan ng Diyos ang ating naranasan, gawin niyo to. So nakita niyo, no? Yung talatang ito para sa mga nakaranas, nakatikim ng mga kahabagan ng Diyos. Kung isang tao hindi pa natitikman o nararanasan ang kahabagan ng Diyos, ay hindi para sa kanya ang tagubilin ito dahil hindi niya maiintindihan to at hindi niya magagawa ito. Sapagkat ito mga kapatid, yung pinagagawa rito ay para sa mga nakaranas ng mga kahabagan ng Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaral mga kapatid ay masusukat din natin ang ating mga sarili. Kung talaga bang tunay na nananampalataya tayo kay Kristo, sapagkat yung mga makikita nyo mamaya, yung mga nakaranas ng mga kahabagan ng Diyos, ay yun yung mga nananampalataya kay Kristo. Dito ay masisiyasat din natin ang ating sarili. Talaga bang naranasan natin ang kahabagan ng Diyos? Kung gayon, dapat sundin natin ito. Yung sinasabi ni Pablo, mamaya, papaliwanag natin to. Pero dito muna tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili. Talaga bang nananampalataya tayo? Pag nananampalataya ka, naranasan mo ang kahabagan ng Diyos. Yung kahabagan dito, mga kapatid, hindi yung araw-araw lang na nagigising ka, ting umaga na buhay ka. Yung spiritual na mga kahabagan to, na may kaugnayan sa buhay na walang hanggan. Tingnan niyo mga kapatid, no? Sabi nga ni Pablo, siyasatin natin ang ating sarili. Sabi sa 2 Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Yung pagsubok dito, hindi yung trials, kundi yung pagsubok mo sa sarili mo. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Testingin natin ang ating sarili. Talaga ba si Kristo ay nasa atin? So yung talatang yan, mga kapatid, ay nagtuturo na dapat natin patuloy na siyasatin at subukin ang ating mga sarili upang tiyakin natin na tayo ngayon nasa pananampalataya. Tingnan naman natin ang sarili natin. Talaga bang mananampalataya ako? Dahil sa pamamagitan ng pagsubok sa ating sarili, malalaman natin na si Kristo ay nasa atin at tayo tunay na mga tagasunod niya. So siyasatin natin ang ating sarili. Katulad ng sinasabi rito, ginagawa natin pag-aaral nito. Isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba na ating naranasan na mga kahabagan ng Diyos? Kung oo ang ating sagot, kung naranasan natin ang mga kahabagan ng Diyos, tayo ngayon ay tinakikilos na na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kung naranasan natin ang kahabagan ng Diyos, dapat yan ang gagawin natin, mga kapatid. Babalikan natin yan, mga kapatid. Pero tingnan muna natin yung sinasabing mga kahabagan ng Diyos na tinutukoy ni Pablo. Babalikan natin yun, yung pag-aalay ng buhay natin. Dito muna tayo, atras tayo sa Kapitulo 1 hanggang 11. Mga kahabagan ng Diyos na natala sa aklat ng Roma. Kasi dito humugot si Pablo nung salitang kaya nga. Conclusion ni Pablo. Matapos na mailahad yan, ay sinabi niyang kaya nga, ito dapat natin gawin. Ngayong nalalaman na natin ang lahat ng mga bagay na yan. Ano ba mga kapatid? Ang ilang mga kahabagan ng Diyos na natala sa aklat ng Roma mula Kapitulo 1 hanggang 11. Dito natin makikita ang dahilan kung bakit natin kanina sinabi
na hindi mauunawaan ito ng hindi mananampalatayang tunay. Yung pagsusumamo ni Pablo sa ating members, hindi nila maintindihan yan. Kailangan, number one, nananampalataya ka. Bakit natin nasabi? Eto, tingnan natin mga kapatid. Mula chapter 1 hanggang 11. Huwag kayo matakot mga kapatid. Hindi natin babasahin lahat ng talata. Ang haba niyan. No? Chapter 1 hanggang 11. Ang mga punto nating ilalatag dito ay ang mga aspeto. Ano yan? Aspeto ng kahabagan ng Diyos. Yung lahat ng mga aspetong ito mga kapatid ng mga kahabagan ng Diyos ay hindi magaganap kung hindi talaga tayo nananampalataya kay Kristo. At kung hindi nahabag ang Diyos sa atin, papag-aralan po natin mga kapatid. Ito na, huwag kayong kukurap mga kapatid. Meron tong 17 na mga aspeto na kahabagan ng Diyos. Pero huwag nga kayo matakot mga kapatid. No? Mabilis lang to, pakita lang natin sa inyo. Marami kayong alam na rito. Ito'y paalala lang. Maganda sinasariwa natin ito. Malalalim na doktrina ito na inila ni Pablo pero bibigyan lang natin ng summary. No? Hindi natin may didetalye ito mga kapatid. Papakita lang natin ang buod ng mga aspeto. 17 lamang ito. Maaring meron pa kayo makitang iba. Maaring meron pa iba na nakaligtaan ko mga kapatid pero pabayaan yung sobra-sobra nito 17 mga kapatid na mga aspeto ng kahabagan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng salitang aspeto? Pag sinabing aspeto mga kapatid, tumutukoy yan sa isang bahagi, anyo o dimension ng isang bagay, kaganapan o sitwasyon. Ibig sabihin, ginagamit yung salitang aspeto para ipakita ang iba't ibang mga anggulo, mga perspektibo, mga pananaw, di ba, na maaring tingnan o suriin ang isang bagay. So, iba't ibang mga aspeto to mga kapatid. By chapter, mga kapatid, Kapitulo 1, nandyan yung pagpapahayag ng katwiran ng Diyos sa Ebanghelyo. So, about the gospel yan. Mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang Ebanghelyo, di ba, diyan sinabi, ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. At inihahayag ng Ebanghelyo ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabing katwiran, righteousness, yung pagiging matuwid natin sa Diyos, yan ay nagaganap sa Ebanghelyo. Pag tinanggap natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Chapter 2, pagtitimpi at pagpapaubaya ng Diyos. Ibig sabihin dito, ikangay, nagtitimpi, nagpapatawad ng Diyos, yung mga kayamanan ng kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga ng Diyos, yan diniscuss sa Roma Kapitulo 2, na yung kabutihan ng Diyos ang nagkahatid sa atin sa pagsisisi. Kahabagan din ng Diyos yan. Aspeto ng kahabagan ng Diyos yan. Kapitulo 3, pagbibigay ng katwiran, righteousness. Tayo ay pinapaging matuwid. Ginawa tayong matuwid ng Diyos nang walang bayad sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Chapter 4, yung pagpapawalasala sa pananampalataya sa Roma 4:5. Yung pananampalataya ay ibinibilang na righteousness o katwiran, pagiging matuwid natin para sa mga tayo na hindi gumagawa ng mabuti. Masasama tayo pero binigyan tayo ng pagkakataon dahil sumampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo at tayo na pawalasala. Chapter 5, kapayapaan sa Diyos dahil sa pinapaging matuwid na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong kapayapaan sa Diyos na dati ay tayo yung mga kaaway ng Diyos. Pero nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Chapter 6, pag-ibig ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo yung namatay para sa atin. Hindi natin hinanap ang Diyos. No, hindi tayo, walang naghahanap sa Diyos. Pero dahil sa habag ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masama kay Kristo. At sa chapter 6, pampitong punto na to mga kapatid, pampitong aspeto na to, kalayaan mula sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa kasalanan at ngayon ay alipin na tayo ng katwiran. Dati alipin tayo ng kasalanan, ngayon malaya na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo kayang alipinin ng kasalanan basta manampalataya tayo. Isang aspeto rin yan ng kahabagan ng Diyos. At sa diyan pa rin sa chapter 6,
Yung aspeto number 8 natin, buhay na walang hanggan, 6:23. Yan yung ginagamit natin sa one verse evangelism, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Bunga rin yan ng awa ng Diyos, ng kahabagan ng Diyos. Sa Kapitulo 7, kalayaan mula sa batas ng kasalanan. Ipinakita ni Pablo rito ang kanyang pakikipaglaban sa kasalanan at ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na nagliligtas sa kanya mula sa katawang ito ng kamatayan. Ipinakikita nito ang kahabagan ng Diyos sa pagbibigay ng kalayaan. Binigyan tayo ng kalayaan mula sa batas ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Chapter 8, mga kapatid, punto number 10 na natin, pag-aampon bilang mga anak. Tayo tinanggap bilang mga anak ng Diyos dahil nanampalataya tayo kay Kristo. At maaari na natin tawagin siyang Aba, Ama. Di ba? Kung natatandaan niyo yan. At number 11, kaluwalhatian sa hinaharap. Sa Roma 8:18. Yan yung kasama sa Bible Camp natin nakaraan. Yung main verses natin. Ang ating kasalukuyang paghihirap ay hindi may tutulad sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. At dito na tayo sa ika-12 punto, pero nasa chapter 8 pa lang tayo. Hanggang chapter 11 naman to. No? Panalangin ng Espiritu Santo. Diyan isinadib Pablo, ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin kaya tinutulungan tayo ng Holy Spirit para manlalangin ng nararapat ng ayon sa kalooban ng Diyos. Biyaya ng Diyos yan, resulta ng habag ng Diyos. At ang ika-13 punto natin, dahil sa chapter 8 pa rin, yung katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Diyan, diniscuss ni Pablo na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, habag ng Diyos yan. Naganap lahat yan dahil sa mga kahabagan ng Diyos. Kaya aspeto yan. Resulta yan ng kahabagan ng Diyos. At sa chapter 9, mga kapatid, ay ang pagpili at tawag ng Diyos. Yung kahabagan ng Diyos ay hindi nakabatay sa gawa natin, sa sarili nating kakaya, kundi yan ay nakabatay sa pagtawag sa atin, pinili tayo ng Panginoon Diyos. At sa chapter 10, ika-15 punto, pananampalataya at kaligtasan ang tinalakad dyan. Sa Roma 10:9 hanggang 10. Ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka sa iyong puso at ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon. So, resulta rin yan ng kahabagan ng Diyos. At sa huli, mga kapatid, chapter 11 ay meron 2 punto. Yung number 16 na punto natin, pagpapawalan sala sa mga hintil. So, dyan diniscuss ni Apostol Pablo, pagbagsak ng Israel ay nagbigay daan sa kaligtasan ng mga hintil. Kaya yung huli niya, mga kapatid, bago dumating immediately, yung Roma 12:1, ay yung awa ng Diyos sa lahat ng tao. Ang Diyos ay itinulot ang lahat ng mga tao nakulong sa pagsuway upang maipakita ang awa sa lahat. Gusto ng Diyos makita ng lahat ng mga tao, madama ng lahat ng mga tao ang kanyang kahabagan. So yan po, mga kapatid, napakarami. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ang lahat ng yan, mga kapatid, na nagpapakita ng mga aspeto ng kahabagan ng Diyos, yung tinalaki natin kanina. Inabanggit ni Pablo sa chapter 1 hanggang 11. Mula sa kapangyarihan ng Ebanghelyo hanggang sa awa ng Diyos sa lahat ng tao. Bawat aspeto ay nagpapakita ng walang hanggang biyaya, pagmamahal at kahabagan ng Diyos sa atin. Ang lahat na ito ay mararanasan lamang ng mga tunay na mga sumasampalataya kay Kristo. Yan ang ipinakikiusap ni Pablo sa mga mananampalataya. At dahil naranasan natin na maraming kahabagan ng Diyos, ano ngayon ang dapat na maging tugon natin sa Diyos? Ang sabi sa sumunod na parirala, na inyong ialay ang inyong mga katawan, ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung salitang ialay, present your bodies, sabi riyan. Present, nangangahulugan ng ibigay, alay.
no? Ialay. Yung salitang handog naman sa English, sacrifice. Di ba? Present your bodies a living sacrifice. Ano ang ating ibibigay bilang handog sa Diyos? Ang ating mga katawan. Yes, yung physical body mo, ibigay mo sa Panginoon yan. Nauunawaan ng mga taga-Roma na naging Kristiyano at ng mga hentil na mga naging Kristiyano taga-Roma, yung tinatawag na handog o sacrifice. Kasi bago pa lang dumating sa kanila ebanghelyo, yung mga yung mga Kristiyano na yung mga Hudyo naging Kristiyano at gano'n yung mga hentil, naghahandog na sila ng mga pinapatay at inaalay sa altar na kanilang sa mga kinikilala ng Diyos. Mapahintil ka man, mapahudyo nung panahon na yun. Nag-aalay na sila, nagbibigay na sila ng sacrifice o sacrifices sa Diyos. Mga handog yun. So, tandaan niya na, yung alay natin, ibibigay. Yung handog, yun yung sacrifice. Kumbaga sa panahon noon, burnt offering, pinapatay ng mga hayop. Pero ito ibang alay ito, mga kapatid. Dito ay kakaibang alay handog, yung sinasabi ni Pablo. Nasabi, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Hindi mo papatahin yung human body. Di ba? Kundi handog na buhay. Kung nung unang panahon, yung hayop pinapatay, ngayon hindi. Ang gusto ng Diyos ay handog na buhay. Yung buhay mo mismo, yung buhay natin mismo, yun ang iaalay natin bilang handog. Ito ang ating tanging alay, mga kapatid. Nakatanggap-tanggap na handog sa Diyos. Kaya dito, mga kapatid, yung mga mananampalataya, hinihimok tayo, ialay natin ang ating mga katawan. Physical body yung tinutukoy dyan. Yung pariralang yan ay isang paalala ng ating buhay ay hindi para sa sarili lamang natin. Yan ang isang mahalagang punto na dapat natin makita dyan. Yung buhay natin ay hindi para sa sarili lamang natin, kundi para sa Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pag-aalay ng ating katawan bilang isang handog na buhay ay ang ating pangunahing tugon sa kanyang mga habag at biyaya na walang hanggan. Nakita niyo, no? Kaya suriin natin ang buhay natin. Talaga bang inihahandog natin o inaalay natin ang ating buhay bilang sacrifice sa Panginoon? Handa ba tayo maglingkod sa Panginoon sapagkat ang lahat ng yan, mga kapatid, at sabi niya na siya ninyong makatuwir ang paglilingkod. So nakita niyo, ano pa sabi rito? Anong uri ng katawan na buhay ang hinahanap ng Diyos na siyang ating iaalay bilang handog? Sumunod na panarala, banal, nakasiya-siya sa Diyos. So dapat banal yan. Kasiya-siya sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng banal? Ibig sabihin ng banal, mga kapatid, suriin natin to. Banal na kasiya-siya sa Diyos. Holy, kasiya-siya, acceptable, katanggap-tanggap, di ba? Yung salitang banal, mga kapatid, ay naisulat sa wikang Grego bilang hagios. Ang ibig sabihin ng hagios, mga kapatid, ay nangangahulugan nga na banal o sagrado. Ginagamit niya sa Bagong Tipan o sa Biblia man, na buong Biblia, upang tukuyin ang mga bagay, lugar o tao na itinalaga sa Diyos. So, itinalaga sa Diyos. So, Greek word niya, hagios, so, itinalaga o iniwalay, ibinukod para sa Diyos. Yun yung banal na tinatawag. Ibig sabihin ng banal. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka nakakasala. Iniisip natin banal, yung hindi nagkakasala. Pero, itinalaga yan sa Diyos. O yung buhay ba natin itinalaga sa Diyos? Gusto ng Panginoon Diyos. Yung buhay natin, iaalay natin sa Kanya bilang handog. Ibig sabihin, yung buhay natin nakatalaga sa Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, yung buong katauhan natin, yung ating katawan, ay ating itinatalaga sa Diyos. Kaya kung itinatalaga sa Diyos yan, hindi ka mamumuhay sa pagkakasala. Hindi ka mamumuhay sa mga gawa ng laman at magsisipag ka sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ano yun sa Old Testament? Sa literal at pisikal na paghahandog ng mga Israelita noon sa Diyos, ng mga hayop,
pinapatay nila yun. Pero ang requirement do'n, yung mga hayop na ihahandog nila dapat walang sakit, walang anumang physical na kapintasan. Yung pinagagawa nun sa Old Testament tungkol sa mga hayop na pinapatay, na walang kapintasan, larawan yun ng gagawing paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay na walang kapintasan. Si Kristo, alam naman natin walang kapintasan, banal at kasiyasiya sa Diyos. At alam natin napako si Kristo sa krus. At yun yung paghahandog naman ni Kristo na kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. So, kung hindi ka tunay na sumasampalataya kay Kristo, hindi ka kasama doon sa pagtubos ni Kristo. Ngayon naman tayo mga tinubos na ni Kristo. Hinahanapan tayo ng Diyos na mag-alay ng ating mga buhay na banal, na kasiyasiya at katanggap-tanggap sa Diyos. Kung kasiyasiya na yan, hindi ka mamumuhay ng ayon sa mga gawa ng laman. Iiwasan mo mamuhay sa pagkakasala. Talagang nananampalataya ka. Paano natin magagawa yan? Number one, manampalataya tayo. Kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, hindi mo magagawa yan. Kasi hindi ka nalilinis ng dugo ni Kristo. Yung mga nalinis ng dugo ni Kristo, yun yung mga naging matuwid, naging malinis sa harap ng Diyos kahit sila'y nagkakasala. Kaya kailangan tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. Tanggapin natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Yung talaga sumampalataya tayo hindi lamang sa personahe ni Kristo na naniniwala tayo na siya'y nag-i-exist. Ang pagsampalataya kay Kristo ay nangangahulugan na tayo tumatanggap din ng kanyang mga aral. At ang tumatanggap ng kanyang mga aral ay ang mga tumatanggap din ng kanyang mga salita. At ang tumatanggap ng kanyang mga salita ay yaong naniniwala sa Biblia. Ay, hindi pwedeng walang Biblia. Nais ng Diyos na maging banal tayo. Yung ating mga katawang iaalay sa Kanya bilang handog, nais niya banal yan. Nakatalaga yan. Para maging karapat-dapat, para maging acceptable sa Diyos. Paano tayo mababanal? Bilang mga mananampalataya, okay, nananampalataya na tayo kay Kristo. Dapat nananampalataya ka sa salita ni Kristo para yung pananampalataya mo kay Kristo, dumiretso ka doon sa pagpapakabanal. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, tingnan nyo sa 1:17, madalas din natin gamitin to. No? Pabanalin mo sila sa katotohanan, ng salita mo ay katotohanan. Ipinapanalangin ni Kristo yung mga mananampalataya sa Kanya. Pinapanalangin niya sa Ama na pabanalin mo sila sa katotohanan. Ibig sabihin yung katotohanan ng mga pagpapabanal sa tao. Kaya napakahalaga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Hindi natin mararating ang kabanalan ng hiwalay sa salita ng Diyos. Hindi tayo mababanal kung malamig tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin mararating ang kabanalan kung ayaw natin ang salita ng Diyos. Kung gusto natin lumago sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa kabanalan, kinakailangan mag-aral tayo palagi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating dumalo palagi sa mga pagtitipon. Kaya nga mga local churches, magmula pa na na-imbento ito. No? Magmula pa ng panahon ng mga apostol, magmula pa ng pasimula ng mga churches, ay palaging merong pagtitipon. Sapagkat doon nag-aaral ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang tumutulong sa atin para maabot natin ang kabanalan. Kaya mga kapatid, para marating natin yan, banal na kasiyasiya sa Diyos. Yung katawan natin, hindi man tayo perfecto. Hindi ka na nga perfecto, hindi ka pa nag-aaral sa salita ng Diyos. Ano mangyayari sa atin? Hindi natin mararating ang kabanalan. So yan ang hinahanap sa atin ng Diyos bilang mga katanggap-tanggap bilang mga nakatanggap ng mga kahabagan ng Diyos. Natanggap natin ang kahabagan ng Diyos. Kaya ialay natin ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay. Banal na kasiyasiya sa Diyos. Yung mga kahabagan ng Diyos ang siyang puwersa na nagtutulak sa atin upang gawin natin yan. Yan ang ating, sabi rito, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. O kanina sa Tagalog ang Biblia, katampatang pagsamba. Kaya mga kapatid, itong talatang ito, Roman 12:1, simple-simple, pero malalim, di ba? Isang malakas na panawagan yan sa mga mananampalataya na ialay ang ating buong buhay sa Diyos bilang tugon sa kanyang kahabagan.
Ang ating mga buhay dapat na maging buhay na handog, na banal at kasiyasiya sa Kanya bilang ating katampatang pagsamba sa Kanya. Yan, paano lalawak ang unawa natin yan, mga kapatid? Patuloy lang tayong mag-aral ng Kanyang salita. Kaya mga kapatid, di ba sabi nga ng ating awitin, ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Yan din bumabagsak no, mga kapatid. No? Ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Yung unang, the greatest commandment. Pero yung pala, hindi lang emosyon yun. Kasama roon yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos. Ngayon naman para sa ating aplikasyon, aral at mensahe. No? Tingnan naman natin mga kapatid, yung sumunod na talata dito sa chapter 12. Alam niyo yung mga sumunod pang mga talata at mga kapitulo, mga aplikasyon na yan. Ng mga doktrinang sinabi ni Pablo sa chapter 1 hanggang 11. Nagsimula na nga tayo sa application. Dahil nalaman natin ang kahabagan ng Diyos, sambahin naman natin ang Panginoon Diyos. At dito naman yung susunod na talata sa Roma 12:2 ay makikita natin ang pangunahing praktikal na magagawa natin kung paano natin may aalay ang ating katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Na siya natin katampatang pagsamba. Ito immediately, di ba? Roma 12:1 at ngayon sumunod 12:2. Matapos masabi ni Apostol Pablo na ihandog natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang ating mga sariling katawan bilang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Bilang ating katampatang pagsamba, sinundan niya ang talata ng ganito. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Huwag daw nating tularan. Ibig sabihin, babala ito na huwag nating gayahin o sundan ng mga pamantayan, ugali, mga pamamaraan ng pamumuhay ng sanlibutan. Huwag tayo basta-basta susunod sa sanlibutan. Ang sanlibutan tinutukoy rito. Tumutukoy yan sa kasalukuyang sistema ng mundo na puno ng kasalanan at walang pakialam sa kabanalan ng Diyos. Huwag tayo tutulad, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Mag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos para hindi tayo maligaw ng sanlibutan. Dahil hindi natin pwedeng tularan ang mga masasamang sistema ng sanlibutan ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin yung pagbabago ang kailangan natin sa halip na tularan natin sa libutan. Yung pagbabago ay nagsisimula sa ating pag-iisip. Yung salitang pagbabago ng pag-iisip, ano ibig sabihin yan? Tumutukoy sa pagbabago ng ating mga pananaw, sa loobin, mga pangunawa, at dapat iayon natin yan sa salita ng Diyos. At ito ay isang proseso na patuloy. Hindi isang beses lang yan, nalaman mo na, gano'n, maliligtas ka. Kailangan umulan tayo sa pananampalataya. Kaya patuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang proseso yan ng patuloy na paghuhubog sa ating mga kaisipan upang maging katulad tayo kay Kristo. Sabi nga niyan, bakit ba kinakailangan gawin natin yan? Na huwag natin tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin na mabuti at kasiyasiya. Yung layunin ng pagbabago ng pag-iisip para maunawaan natin. Yan ang ibig sabihin yan. Upang mapatunayan, upang maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Matitiyak natin kung ano ba talaga kalooban ng Diyos. Pag binago natin ang ating pag-iisip, inayon natin sa salita ng Diyos yan. Ang salita mabuti tumutukoy sa mga bagay na moral at spiritual. Yung mga wasto at yung kasiyasiya, kasama dyan. Yung sumunod na para kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung kasiyasiya para sa Diyos. At ito naman lubos na kalooban ng Diyos. Tumutukoy yan sa perfectong plano at layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kaya sabi, and perfect will of God. Sa pamamagitan ng pagbabago natin pag-iisip, tayo nagiging mas sensitibo sa kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. So yun pa mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, sa pagtagubilin dito, kailangan natin talaga ang salita ng Diyos. Kung kanina sinabi ng Panginoon sa Kristo sa John 17:17, natatandaan ninyo, sabi ng Panginoong Hesus sa Ama,
pabanalin mo sila sa katotohanan at salita mo yung katotohanan. Yung salita ng Diyos ay nakapagpapabanal sa atin. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Upang magbago ang ating mga kaisipan, may ayon natin sa mga aral ng Diyos, kailangan natin palaging nag-aaral ang salita ng Diyos. Palagi, mga kapatid. Maraming talata sa Biblia nagtuturo sa atin na maging maayos ang ating kaisipan kung tayo nag-aaral palagi ng salita ng Diyos. Narito ang ilan sa mga talata. Kukuha lang tayo, dalawa lang to. Dalawang huling talata. Yung unang talata, sa huli, sabi rito, 119, 105 na awit. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kausap ng mga awit ang Panginoon Diyos. Ang ilawan sa kanyang mga paa ay ang salita ng Diyos, yung mga salita ng Diyos. Liwanag sa landas. So, ipinapakita nito mga kapatid, yung salita ng Diyos, nagbibigay yan ng gabay. Di ba? At liwanag sa ating buhay. Paa, ginagamit natin sa pamumuhay. Landas, yung nilalakaran natin sa buhay natin. Ikakaroon tayo ng tamang kaisipan at pananaw kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ulit talata, mga kapatid, nating babasahin, ito yung sinabi ng Diyos nung ina-appoint niya si Joshua na maging kapalit ni Moises. Salita ng Diyos, pagbulay-bulahin natin araw at gabi. Nakita niyo, no? Dito, importante lalabas talaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat tayo, mga kapatid, sabik tayo sa salita ng Diyos. Yung talagang gustong-gusto natin makinig, magbasa, mag-aral. Yun nami-miss natin pag lumipas ang linggo. Pagkatapos ng pagtitipon, Lunes pa lang, nananabik na tayo na dumating na sana ang linggo para makapakinig ulit tayo. O kaya tayo sabik na magbuklat ng kanyang aklat. Tingnan nyo, ang aklat ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Ano ibig sabihin yan? Yung salitang aklat ng kautusan tumutukoy sa mga utos at aral ng Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Yung pariralang ito, mga kapatid, nag-uutos na ang mga salita ng Diyos ay dapat nasa ating mga bibig. Ano ibig sabihin yan? Dapat lagi natin binibigkas, di ba? Pinag-uusapan at isinasa puso ang mga ito. At dapat yan ang laman ng mga usapan natin. Hindi yung ano-ano mga chismis. Kundi ito ay iyong pagbulay-bulahin araw at gabi. Huwag daw maalis sa bibig natin sa salita ng Diyos, kundi pagbulay-bulayin. Ano ibig sabihin ng pagbulay-bulayin? Pagnilay-nilayin o kaya pag-isipan natin palagi na malalim. Ito yung nag-uutos na dapat natin pagnilayan ng salita ng Diyos araw at gabi. Ibig sabihin patuloy at walang patid upang maunawaan at maisapuso natin ang kanyang mga utos. Dahil sabi sa sumunod, no, upang iyong masunod ang lahat upang masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yung layunin na patuloy na pagninilay ng salita ng Diyos para masunod natin ito. Yan ang technique, mga kapatid, na tinuro mismo ng Diyos kay Josue. Pag palagi mong pinag-uusapan yan, pinag-aaralan, pinag-iisipan, pinagbubulay-bulayan araw-gabi, may masusunod mo nga yan. Pinakikita nito na ang kaalaman ng salita ng Diyos dapat magresulta sa pagsunod at sa pagsasagawa ng kanyang mga utos. Sapagkat kung maghagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad. Makita nyo, yan ang pangako. Yung pagsunod sa salita ng Diyos ay magdudulot ng kaginawaan sa ating buhay. Ang pagiginawain ang iyong lakad, ibig sabihin yan, magiging maayos at magaan ang ating pamumuhay dahil sa gabay at pagpapala ng Diyos. Bakit? Sinusunod natin siya. Bakit natin siya sinusunod? Nagbubulay-bulay tayo araw at gabi. Pinag-aaralan natin palagi ang salita ng Diyos. At ang sabi pa, at magtatamo ka ng tagumpay. Magtatamo ng tagumpay, success. Gusto niyo ng success? Ito, success. Dulot ng salita ng Diyos. Yung tagumpay dito, hindi lamang tumutukoy sa material tagumpay. At maaaring hindi ka magkaroon ng material tagumpay. Pero higit sa lahat, sigurado tayo rito ang spiritual na tagumpay at katuparan ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo sigurado sa material na tagumpay dahil may mga material tagumpay pero
masama ang spiritual life. At meron mga matitibay sa spiritual life na hindi naman matagumpay financial. Example lang niya, yung mga Kristiyano noong unang siglo at yung mga apostol. So, hindi pinansyal to, mga kapatid. Magtatamo ka ng tagumpay. Huwag kayo maniniwala sa mga prosperity gospel. Gagamitin itong talatang to. Dapat sumusunod ka sa lahat na nakasulat. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. So, hindi i-claim mo lang na magtatagumpay ako. Lord, I claim. Wala yan dyan. No? Isingit ko lang yun. So, yun po mga kapatid, ang tanging alay ko. Tinalakay natin ngayon, paalala yan sa mga dakilang kahabagan ng Diyos. Karapat-dapat tugunan natin, naalayan natin siya ng buong buhay natin bilang ating katampatang pagsamba. Kaya mga kapatid, nawa ay umabot tayo sa desisyon na mag-alay nga tayo ng ating buhay sa pagsamba sa Diyos. Magsumikap na magkaroon ng palagiang pananabik na makapag-aral ng kanyang mga salita. Ang Diyos ay nagmahal sa atin ng lubos at karapat-dapat sa buong pagsamba natin, paglilingkod at pagtalima sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, bilang mga mananampalataya, ay ipahayag natin sa buhay natin, sa harap ng Diyos, ang ating debosyon, ang ating pasasalamat sa Diyos, na hindi nagkulang sa Kanyang mga kahabagan. Magpatuloy tayo sa pananampalataya at sa ating buhay, naway makita ng lahat ang liwanag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin siya magpakilanman. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at naway pinagpala tayo ng ating aralin ngayon. Tayo po'y muling manalangin.